Yes, mga ka-Bluetooth, ito yung Master Long Maya. Alam nyo kung nasan ako. Alam nyo na, may kakausapin tayo. Magpapalit na kami ng mga kuro-kuro, siyempre, ni ASEC Marcos Lacanilao ng Office of the Civil. Ha? Tara ko. Tara. Good morning. Morning. You're late. Master Long, Ay, ako nga po. ASEC, magandang araw po sa inyo. Ay, kamusta po? dito na po kayo. Nabisita niyo ako. Ay, talaga naman po. Dito na po kayo. Andyan ako. Nagkamali. Yan. Ayan na. ASEC, dito po kayo. Ba't ba ako nag-iistima? Dito po naman ako. Ayan. Hello, hello! Ayan, mga tropa pins ko, mga ka-Bluetooth. Ito po ang inyong Master Long Maya. At, ang tanong, nasaan ako? Aba, nandito ako sa isa, ika nga na talaga ng mga matindi ang gampanin pagdating sa ating bansa. Siyempre, walang iba. Nandito ako sa Office of Civil Defense. Tama ko ba ako? Tama po. At andito tayo sa kasama natin, Assistant Secretary na Marcos Visitation Lacanilao. Ba, tamang-tama ko pala. At visitation, maganda, binisita ko kayo. Ayan po, kamusta? Pwede pang pakamay ulit. Ayan na. Salamat po. Ayan po. At siyempre, magkakaroon tayo ng konti tanungan. Konti ng tanungan to, mga 345 questions and answers. Ang tanong, una po, ba't to kayo naka-long sleeve na white? Ito po kasi ang aming uniforme na bilang opisyal po ng Office of Civil Defense. Ayun. Required kami at para maging formal din na ang aming sinusuot ay barong. Ayan naman po, binili ko lang ho naman kayo talagang dapat naman. Bagay ho naman sa inyo. Ho? Bagay naman sa inyo ang datingan. Ang una ko pong tanong, saan po kayo galing yan? Taga Batangas po ako. Batangas? Saan po sa Batangas? Sa Tanawan. O yun, Tanawan. Oho, araw-araw ho akong bumabiyahe. Ganun ho kayo na ganun, Tanawan, ganito. Oo. Buti ho, nakakatanawan pa kayo ng may bahay nyo. Kaya ho araw-araw kong umuwi. Ayun po. Di, siyempre, pag ganun-ganun pala kayo, ganun ho pala. Opo. Ang tanong ko lang ho, bilang Assistant Secretary po ng Office of the Civil Defense, tama po ba ako? Opo. Ano po ba mga trabaho ng mga katulad nyo? Okay, simulan ko muna po. Ang Office of Civil Defense po ay kami yung ahensya ng gobyerno na nangunguna sa pagbibigay ng tamang kaalaman, kahandaan at kaligtasan sa ating mga mamamayan. Ano ko? Tulad po halimbawa, ito, alam niyo naman ang ating panahon. Katulad po ito, papasok ang summer, tapos papasok din po ang panahon ng tag-ulan. Kayo po ba gumaganap sa mga ganung pagkakataon, lalo na po sa mga panahon ng sunog? Di ba, panahon ng sunog, mga ganyan ba? Trabaho rin niyo ba niyo? Tama ko kayo dyan kasi sa ngayon, dahil nga po tayo ay nasa El Nino, isang kahandaan na dapat nating pinagtutuunan ng pansin yung mga forest fire. Yun, Oo, nung mga nakaraang linggo, kung inyong nabalitaan sa may parting Region 1 at CAR, nagkaroon ng mga forest fire. Dahil nga rin sa El Nino. Pero alam ko, minsan, ang nangyayari lang po yan, madalas sa ibang bansa. Dito rin po pala sa Pilipinas, kayo nangyayari na rin yan. Opo, sa sobrang pagkainitan ho kasi ng ating panahon, at yun nga, dahil sa El Nino, kaya nagti-trigger yung mga ganyang mga sakuna. Ano po nagiging aksyon ninyo bilang dito po sa Office of Civil Defense? Ano po ang ginagawa nyo kaagad sa mga ganung pagkakataon? Ang aking opisina po ay ako po yung Deputy Administrator for Public Affairs. Kami po ang namamahala sa pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga mamamayan kung ano yung nagiging aksyon ng ating opisina at kung ano rin yung maitutulong din natin dun sa mismong sakuna na paano iimpormahan ang mga ibang mga mamamayan natin at ibang government agencies. Ayun, no? At saka tulad naman nun, pagkatapos sa manunod nito summer, pumapasok naman po yung tag-ulan, tinatawag natin El Nino naman. Nandyan na po yung bawat panig ng ating bansa, binabaha, lumulubog. Nandun pa rin po, may gampanin pa rin kayo ron. Ang Office of Civil Defense, hindi po kami natutulog. Lalo na masipag po ang aming administrator, si Yusek Ariel Nepomuceno. Almost 24 hours po kaming nakatutok sa mga mangyayari na mga sakuna. Ayaw man natin, pero kailangan tayong maging handa. Kaya doon kami pinaghahanda ng aming administrator. Aha. Sa amin, dahil nga public affairs sa amin,
halos kailangan 24 oras, lalo na pag may nangyaring sakuna, kami yung naka-ready parate para magbigay ng tamang impormasyon. Tama po. Sa pagkakaalam ko rin naman, halimbawa katulad doon ng mga mayor, sa mga alkalde, yan po ba katulad po ng pagsususpindi lalo na sa mga minamahal natin mga estudyante? Sa inyo rin po ba nanggagaling ang basbas ng gano'n o ang mismong Hindi po. mayor na po? Ang Sino po? LGU po mismo, ang mayor o ang governor, ang mismong nagsasabi, lalong-lalo na doon sa kanilang lugar, kasi mas nakikita nila kung ano yung kailangan. Opo. Kung kinakailangan nilang i-declare na walang pasok yung mga bata kasi sila yung makakapagbigay ng assessment sa kanilang lugar. Ayun ho, tama. Tsaka nakahanda naman po ang bawat bayan. Ay, meron naman po tayo mga, katulad dito, may Office of Civil Defense po rin po tayo sa mga bawat bayan. Meron tayo mga... Hindi po. Meron po kami mga regional offices. Regional Opo, office. sa buong Pilipinas, lahat po ng mga regions, meron po kaming mga regional offices. At yung aming mga regional offices, sila po yung nakikipag-coordinate sa mga MDRRMO, PDRRMO, sa mga probinsya at munisipalidad. Yung kasulok-sulukan munisipyo, ay Yes. mga probinsya po, naaabot talaga ng tulong din ng ano. Opo, tama po kayo dyan. At isa nga sa aming, lalo na itong aming ngayong buwan ng March, meron po kaming tinatawag nung nationwide simultaneous earthquake drill. Yun, yung earthquake. At Opo, totoo, opo. siyempre, may nababalita na hindi natin, alam niyo naman po ang lindol, alam naman natin, hindi na-detect yan. Bigla na lang dumarating. Kaya kayo kailangan talaga nakahanda sa... Bigla, hindi natin alam eh. Parang magnanakaw ho Oho, biglang tama. dumarating. Kaya dapat po natin paghandaan. Lalo na nga ho yung big one. Yun po sinasabi na yun. Lalong-lalo na ang big one, kailangan nating paghandaang mabuti. Kasi anytime, maaaring mangyari yan. Kaya Ayun tayo dapat maging handa. Handa. Ayun po, pwede kayo manawag sa ating mga minamahal na mga kababayan ngayon. Sana nga maging handa. At dahil hindi nga natin alam ang mangyayari, katulad nung sana nga wag nang tumama po sa atin. Ano po? Alam po naman natin siyempre ang ating katulad po ng inyong tanggapan ng Office of Civil Defense. Talaga namang 24 oras na nakatutok. At iyon po pala ang inyong trabaho. Opo. Ngayon po, may tanong naman ako sa inyo. Iba naman po tayo. Kayo po ba nung nakaraang mga... Pwede po tayo bubalik dito sa panahon? Alam ko naman kayo, pinanganak ko ata kayo 1990s. Tama ako? Hindi naman po. Ano po? Sorry. 1980s. Ay, 80s pa kayo! 80s! Opo. Pareho pala tayo. Opo. Hindi, ang una ko po tanong, ito po, ano po naging, ano po ba dati? Kayo po ba, ano po ba ang talagang... Nung araw po ako ay nasa private sector, Ayun. ako ay nasa nagninegosyo, Negosyo. sa construction, at tumulong din po ako doon sa lugar namin, sa yung presidential advisor sa South. So tumulong po ako doon hanggang sa ako'y bumalik uli sa private. Nung pagbalik ko sa private, tayo naman po ay napagkatiwalaan na tumulong din doon sa campaign ng ating presidente. So, Presidente, ano po? ating presidente Bongbong Marcos. Presidente Bongbong Marcos. Isa po tayo sa volunteer na tumulong sa campaign sa parte po ng Mimaropa, Region 4B. Ayun po. Yun po yung Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque. Ayun. Pero wala ko kayo, hindi ko kayo, kahit pa paano hindi ko kayo naging, hindi ko kayo naging public servant, hindi po kayo naging politiko, hindi. Hindi po. Ayun. Hindi po ako naging politiko. Talagang kami po ay nasa private. Private lang. Wala po kayong plano kung sakali. Wala po. Kasi ang aming pagtulong, kahit na kami hindi nasa politika, Ayun nga, maganda. ay namin gagawin. Lalo na po ang tulong ng ang administrasyon, napakaganda ho naman kanilang mga plano. Lalo na ngayon sa disaster, pinagtutuunan, binibigyan ng tulong lahat yan na kung paano maitulungan ng ating mamamayan. Ayan po, siguro nakatutok sa inyong mahal na Pangulo na sabihin, ito yung trabaho nyo, ganun siguro, binabasbasan kayo madalas kayong kausapin, o ganito. Hindi naman po. Meron po kaming Mismong mas sa po kanya. akin, Opo, yun. si Yusek Ariel Nepomuceno. Ayun, Yusek Ariel, ayun. Siya ang kumukuha kami ng guidance parati sa Ayun kanya. po, ayun po ang nangyayari ngayon. Opo. Di, bukod pa ho sa meron pa ho ba kayong ibang pinagkakaabalahan? Bukod po rito nung kayo hindi pa, ano po business nyo? Private naman po, nung araw ho ay nasa construction ako. Opo, Pero construction. may hilig din ho ako. Isa sa aking hilig, yung collection ko, yung mga lumang sasakyan. Paano pong makinukulisin nyo? Ibig sabihin, mga vintage car, gano'n? Opo. Actually, Meron ho ba kayong kotse ni Elvis Presley? Wala.
Meron hong kagaya ng kotse niya. Hoy, ano ba sino-sino yung mga sinasabi, sino-sino pong mga kotse tulad na Sa aking collection ho, ang pinaka talagang ano po dyan yung wedding car ni President Marcos. meron kayo nung First Lady Imelda Marcos. o yung mga tropa, pisakita nyo, meron siyang kotse na mismo yun po yung ginamit? Opo, yun po. Aba na 1950 ho yan na Imperial, Chrysler Imperial. Ayan. Pwede bang mahingi yan, mabenta kay Boss Toyo? hindi talaga meron kayo nun? Opo. Aba, buti ko sa inyo napunta. Mahaba po yung istorya niya. Nanggaling siya sa isang taga-suporta rin ng dating Pangulo, Ayun, Ferdinand Marcos Sr. Opo. Medyo passionate kasi ako dun sa mga gamit na ginamit nila. Ayun. So nagkaroon ako ng pagkakataon, makuha ko yung wedding car Nako. at dahan-dahan ko po siyang inaayos. Oh, ano pa po? Ano pa po yung mga ano? Bukod po doon, meron pa ho ako yung kotse ni former President Joseph Estrada. Ni President Erap, meron din kayo. Opo. Nasa akin po yung kanyang Cadillac na 1965 na Cadillac. Tayo po ang iniingatan po natin kasi parte na ho ng history. History, yung mga yan, siyempre. Oho. So, sana para makita ng mga kabataan na susunod na henerasyon kung anong meron tayo noong araw. Opo. Asek, atin-atin na lang to. Pwede ho bang, tayo dalawa lang naman dito. Pwede ho ba yung kotse ko makuha na rin yun? Nakuha ko ng bangko eh. Na-impound. Pwede ho ba yun? Na-impound ng bangko. Hindi, joke lang ko. Nahatak ng bangko. Ibig sabihin talaga meron kayo nun. Alam nyo, kasi talaga napakasaya o napakasarap yung kausap. Bukod po sa ganun, talaga pala ngayon, talagang tutok ang panahon nyo dito sa Office of Civil Defense talaga. Opo. Tulad ng sinabi nyo, 24 hours a day, nandito kayo. Medyo ganun ang trabaho nyo. Pagka po nagkaroon... Maski sa bahay, ando pa nagwatrabaho pa rin kayo. Pag nagkaroon po kasi ng disaster, usually, nung ako po ay pumasok dito, ang na-experience ako ho ay weekends tumatama. Ayun, oo. So, walang weekend ho, walang holiday. Pagka po may nangyari, obligado kaming bumalik kaagad dito sa opisina para ho unang-unang alalayan yung mga aming staff na magbibigay ng mga tamang impormasyon. Lalong-lalo na sa akin, public affairs, ang aming goal ay makarating lalo na sa media, mga kapatid natin sa media, yung mga tamang impormasyon. May tanong lamang po ako, ang Office of Civil Defense po ba, yan po ba ano po ng Department of National Defense? Under din po ng... Opo, kami po ay Civilian Bureau ng Department of National Defense. Ayun po. Pero kami po yung nangangalaga rin sa buhay, komunidad at mamamayan natin. Ayun. Siyempre, binabati na rin po natin ang Secretary naman po ng Department of National Defense. Alam niyo naman na napakagaling din po si Secretary Gibo Chodoro po. Ayun po. Ayan. Ano po, hello po sa inyo. Hindi ganun po talaga lahat pala halos ang una ko punta, meron po ba kayong asawa? Ilan po ba anak niyo ngayon? Dalawa pong aking anak, dalawang lalaki. Opo, at ang misis niyo po isa lang po. Yun nga po, ang gusto ko pa naman. Isa lang. Pero ano po trabaho ni Madam? Wala po, siya po'y nag-aalaga ng aking dalawang anak. Wow, napaka talaga pala, plain housewife lang siya. Napakasimple pala ng buhay ng ating Asek Marcos. Lakan nila, ano po, talagang gano'n no, pala simple. At nung makita ko nga kayo, sabi ko, magaan na loob ko sa inyo. Lalo na po nakikita ko pag naka-long sleeve kayo ng white. Meron na po akong... Bibigyan kita ng ganito. Gusto ko lang. Isa pa akong tanong ko, ito po yung mapakahalaga rin po katanungan nito. Alam niyo naman po ako, alam niyo naman po mga katanungan ko, malalalim lang po. Meron lang po akong tanong. Meron po ba kayong batad border dyan? Kayo na ba ako na uwaw eh? Meron po. Meron po ba akong batad? Siya ba kayo? Pwede na naman sa dulo. Sige po, ako na lang kukuha. Mamaya-maya. Di, pasensya na po kayo. Ganun pa man po. Maraming salamat. Nakapanayam ko po kayo. Bago po kayo umalis, i-invite ko sana kayo para makita Meron pa po tayo na... Operation Center. Ay, gusto ko yan. Nahiya lamang po ako Kasi para magkaroon kayo ng idea kung ano ba nangyayari pa during disaster. Ayun. Kung ano yung ginagawa namin dito at papaano nakikita. Pupunta po tayo ngayon. Pupunta po tayo. Abay, dapat nga puntahan natin. Ako po, alam niyo naman, gusto ko, alam ko rin, meron din akong practice kung sakasakali may mandun ako sa isang lugar na yun. Alam ko, gagawin ko. Apo. Meron pa akong tanong, Ano po? kapatid niyo ba si Jason sa? Bakit naman ho? Parang kamukha. Hindi, joke lang po. Punta na po tayo. Apo. At ito naman po sabihin ko sa inyo, ito naman po ang kalupitan bilang Master Long Meya po. Alam niyo naman pagdating sa magic, napakagaling ko po. Gusto niyo po, hindi na tayo mag-asasakyan. Hawakan niyo lang kamay ko, isang pitik ko, nandun tayo. Ay, hawakan niyo po kamay. Ano pa? 1, 2, 3, go! Kita niyo? Believe kayo sa akin? Galing mo palang mag-magic. Magician eh. Pero alam mo ba kung nasaan tayo? Yung hindi ko alam eh. Nag-magic lang ko. Nasaan ba tayo ngayon? Ito yung ating operation center.
Dito ba yung nagmi-meeting-meeting? Oo, dito. Sinasabi ko na, pamilyar sa akin to eh. Oo. Oo, dito ang, ito yung ating situation room sa baba. Nakikita niyo yung mga monitors dyan. Ito. Dito pumupunta ang ating Pangulo at ang ating Secretary ng National Defense Oho. at ang ating Administrator ng Civil Defense para magbigay ng update kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Ayun, kaya Pagdating sa pala. disaster. Ayun. Teka muna, matanong ka kasi, doon ba naupo ang presidente? Oo, dyan. Eh, idol ko yun eh. Ganun. Oh, doon ba si BBM? Mamaya uupo ako ron. Kumbaga ito, minomonitor dito lahat. Yes, oo. Dito kayo magkakaharap lahat. Araw-araw yan, 24 hours, minomonitor yan yung buong bansa natin. Kagaya nito, Master Long, yung PhilBox latest earthquake information, Ayun nga. yan ay nakikita yung mga lugar na minomonitor natin na yung ibang tinamaan ng lindol Ayun. at saka yung may mga fault lines. Ayun, kitang-kita. At saka lahat pala na nangyayari. Ano ibig sabihin ng mga, parang may ilaw-ilaw na gano'n? Kaya nitong sa kabilang side, nakikita nila yung trajectory ng hangin at kung saan lugar yung mga inuulan. So, sa buong Pilipinas na monitor yan. Kasi ang pag-ulan hindi lang bagyo eh. Ngayon, nagkakaroon na tayo ng shear line. Ano ba yung share line? Ibig sabihin? Hindi siya bagyo pero continuous na pag-ulan. Sa pag-ulan. Opo. Minsan nangyayari kahit tagaro. Minsan, Opo, ano? kaya marami tayong mga kababayan sa may parting Mindanao noong mga nakaraang buwan ay talagang matinding tinamaan sila ng shear line. Ayun yung share line. Kaya isang napakagandang ng aming operation center, nakikita namin siya kung ano yung mga nangyayari sa bawat panig ng bansa. Ayun. Talaga nakatutok sila dyan. Opo. May mga ano sila, oh. Opo. Meron po kaming tatlong alert status dito sa Civil Defense. Ang una po ay ang white. Pagka white po yan, puro mga empleyado ng Office of Civil Defense ang nagmamaning. Pero kapag blue, papasok na dyan ang PNP, Ayun. ang BFP, ang Coast Guard para mag-monitor. Medyo ano na kasi pagka po kulay blue na, kailangan na talaga ng assistant ng mga ano natin, mga police, ganito. Dalo nandoon na sila. Yun yung meron bang may mga chopper na minsan, gano'n, Pag gano'n. dumating po yan sa punto na red na, Yun na yun. lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulong-tulong. Talaga naka-alert na lahat. Ayun, gano'n ang pagdalagang pag medyo pula na ang nangyayari. Opo. Kaya ito po yung walang tigil po ito, 24 hours sa pag-monitor sa ating bansa, lalo na para makita kung ano yung mga lugar na tinatamaan. Talagang tinatamaan. Ayun. At ngayon, alam na natin. Eh, ganun po mo. Maraming salamat po sa panahong binigay niyo sa akin, no? Kasi at syempre, paano po? Iba ang bling-bling mo. Ay, ito po bang mga suot ko nito? Ito po atin lang. Hulugan po ito eh. Sa kantunayan nga po, baka nakikita nila eh. Kaya medyo tinatago-tago ko na. O, nakita niyo yung kwentuhan namin ni Asek. Mahal ko sila kanilaw. Di ba? Tawanan, kulitan lang. Ganun ka. Ganun din pakakulit pala si Boss. Komedyante rin pala si Asek. O, paano? Tita Kids, maraming salamat sa inyo. And thank you! Ayun, tulad ng sinabi natin, siyempre mag-ingat lahat at kayo, lahat na nasasakupan nyo, ayusin nyo, tulungan ang dapat tulungan at lagi naka-assist. Siyempre kailangan natin, ang mga mamamayan natin, kailangan talagang pangalagaan, lalo na sa panahon ng mga tag-ulan, tag-araw, tag-tuyot. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kaya kayo, pinatawag ko kayo, okay? Pinatawag ko. Wala pa rin tao rito. Nag-uwian na sila. Eh, ba't nga makikinig sa akin? Wala naman. Sige, tuloy na ako. Ano? Jack!